Diyos ng mga lobong may pakpak, magpakita ka sa akin. Ako'y nahihirapan na sa sitwasyong na kinalalagyan ko ngayon. Anak, maaaring awang-awa ka na sa taong nakapaligid sa'yo, pero hindi pa natin natatapos ang pagsubok na plano natin sa kanila. Basta kahit saan man magpunta, nandun ka sa pagbebenta ng hayop at kahit anong hirap, huwag mo silang iiwan. Sa loob ng 2 linggo, magkakaroon ng gulo. Ito ang unang pagsubok ko sa lupa. Ako ay kinakabahan kung malalampasan ko ba ang pagsubok ko. Salamat Diyos ng lobong may pakpak. Tay, malayo-layo ang ating lalakbayin. Kumain ba kayo bago umalis? Hindi anak, pero nagpapagatas naman yung 6 dyan na kalabaw at baka natin. Sakaling magutom tayo, pwede tayong uminom ng sariwang gatas, pati si Liwanag ay pwede ring uminom ng gatas. Ayan ang nagpalaki sa'yo, ang preskong gatas ng kalabaw. Berto, ayoko ng baka o kalabaw. Itong aso muna lang bibiliin ko, bagay ito sa San Miglite at Red Horse. Ano nangyari sa akin? Para akong nakuryente, ano meron sa aso na to, Berto? Natatakot ka ba, Liwanag? Huwag kang matakot. May ganun talagang mga tao. Tara dito, yayakapin kita. Kaberto, kunin ko yung isang kalabaw nyo, 20,000. Kapag kumayag ka, iaabot ko na agad sa inyo yung pera. Tay, ako na po sasagot sa kay kuya. Ang laki-laki ng kalabaw natin, Tay. Dapat nga kahit mga 150 to 200,000 isa niyan. Huwag na lang, kuya. Kaberto, kumusta po? Magkano ang bentahan ng kalabaw natin ngayon? Plano ko kasing kumuha ng isa para sa kasal ng anak ko. Sir, 200,000 po, pwede mo pang tawaran. Mura na yun, sir. Sa iba ho, 300K yan. Sa amin, 200,000 lang. Ay, ang mahal pala. Pasensya na ho, 30,000 lang ang dala kong pera. Ang mahal na pala ng kalabaw ngayon. Kaberto, napakaganda naman ng aso nyo. Ang lusog-lusog, ang ganda ng balahibo. At paglapit ko, ang bango niya. Huwag kang matakot sa akin ha, kasi kalbo ko. Kasi meron akong cancer, stage 4 na. Kaya pagala-gala na lang ako. Sana magkaroon din akong aso na kasing pogi at cute mo at bango mo. Hala, ano nangyari sa akin? Ba't bigla akong nagkabuhok? Parang magic, hinawakan ko lang ang aso nyo pagkatapos bigla na lang ako nagkabuhok. Salamat sa Diyos, tinupad mo ang panalangin ko. Iha, kung ano man yung nangyari sa iyo, maaari bang wag mo nang ilabas Sa atin ito na lang to? Opo, Kaberto, maraming salamat po. Kaberto, yung aso nyo, hulog ng langit mula sa langit, alagaan yung mabuti, napakabait pa niya sa tao. Anak, maghahapon na. Ni isa, wala pa rin tayong nabibintang kalabaw. Mabuti pa, umuwi na lang tayo. Oo nga, Tay, pagod na rin si Liwanag, tapos malayo pala lakaran natin. Okay lang yan, bawi na lang tayo sa susunod. Tara na, Tay. Kukunin na namin ang kalabaw. Saan kami dadaan, sa likod ba? Oo, kunin nyo sila sa likod. Alam mo ba, si Jackson, hinawakan yung aso ni Kaberto. Pag uwi, butas-butas ang damit, tayo-tayo ang buhok na kuryente. Kasi may narinig din akong balita kay Aling Nena, yung kalbo na babae, humawak tapos nagkabuhok. Totoo kaya yun? Lagi pa naman ako nadaan doon sa bukid ni Berto. Titingnan-tingnan ko kung talagang may mahika ba yung aso. Oo, sige, tingnan mo, kasi kung wala, nabudol tayo ng kilala na nating mga marites. Tay, ayan na yung sukli. Ang mahal naman ng pwesto natin sa pagkakalagay ng mga kalabaw natin. 800 na yon. Wala naman tayong benta, Tay. Ganun talaga ang patakaran, anak. May benta o wala, dapat kang magbayad. Kasi sila ang naglinis ng dumi ng kalabaw. Sila ang nagpapakain ng kalabaw natin. Kaya wala man tayong benta, obligado tayong magbayad. Pagod na si Liwanag, oh. Okay lang yan, Tay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Makakaraos din tayo. Oo anak, naniniwala ako sa kanya. Maging matatag at panigurado magiging okay ang lahat. Opo. Tay, ano yung lumalaglag sa langit? Ang daming pakwan. Mapapakain natin ang mga baka, kalabaw at siliwanag at tayo makakakain, Tay. Kunin natin. Alam ko kung sino may gawa nito. Malamang si Liwanag. Di ba? Ikaw ang nagbigay sa amin ng pakwan para kumain.